Gano'n kabilis ba ka talaga kaagad yung pumunta siya sa ospital, binigyan ng mataas na antibiotic, tapos hindi pa rin masakit, tapos naputulan? Yung pasyente ko nga tinamaan lang sa paa, tapos kumalat na below knee amputation siya. Sa isang bansa na pinakamalakas ng pag-export, ginagamit nila dumi. Like EBAC, Doc? Oo, bak yun ang pinapakain. Literally, tapos ang taas ng mercury content nun. Kumusta mga kababayan? Dito sa medico.ph, minsan lumilihis kami ng topic mula sa seryoso papunta dun sa hindi sobrang seryoso or dun sa medyo kakatwa ng konti para naman may kaalaman tayong medyo entertaining din at the same time. This week, pag-uusapan natin ang mga panganib ng isa sa mga pinakapaboritong isda ng mga Pilipino at yun ang tilapia. So here with us today is our medical director, Dr. Anthony So, para pag-usapan natin ang mga panganib na kaakibat nitong tilapia. Doc, sa past episodes natin na-mention nyo na hindi kayo malaking fan ng tilapia bilang isang source ng nutrition. Yes, sir. Pero ano pa ba yung mga ibang dangers na pwedeng manggaling dito sa isdang to? Kasi nagkaroon kaming pasyente, nabagsakan lang, bumibili sa palengke, nabagsakan lang ng tilapia, nasugatan lang yung paa niya. Tapos sabi ko, gano'n kabilis ba ka talaga kaagad yung pumunta siya sa ospital, binigyan ng mataas na antibiotic, tapos hindi pa rin masagip, tapos naputulan. Naputulan ng Naputulan ng paa. Kaya nga sabi ko, not common naman. So nag-research kami at nakita namin sobrang dami, naputulan na ng daliri, kamay o paa dahil sa itong tilapia. Ano nangyayari dito, Doc? Exactly, kasi medyo nakakatakot may putulan ng ng paa o ng daliri. Nasugat ho ba at na-impeksyon? Tama ho. Kasi yung tilapia pala, yung kaliskis niya, kapag sa environment, lalo na sa mga maduduming tubig, nagkakaroon siya ng bacteria, yung mga Vibrio vulnificus. Pagka nahulog tas nasugatan, yung bacteria niyan pumupunta sa skin natin at sa dugo, nagkaka-impeksyon at may flesh-eating bacteria sila. So, So, kinakain laman mo? kinakain talaga. So, mabilis Coach, 'di ba may kilala ka? Anong nangyari? Actually, dati, Doc, nung bata ako maririnig mo na yan, yung sasabihin nila may naputulan o namatay pa, ganyan, naglilinis lang ng isda. Hindi Yeah, ako yes. nagpapaniwala kasi Ako rin. isip ko kuwentong baryo lang nung araw Tama yun, tama ho. Until last year may kapitbahay kami, naglilinis siyang tilapia mga 9 AM yata yun, Doc. 9 AM, Tapos umaga. siyempre habang nililinis niyang kaliskis ng ganyan, may mga parts yung fins ng tilapia na pointed na konti, nasugat ho yung isang daliri niya, ring finger kung di ako nagkakamali. Sabi niya nung una okey lang, nililinis yung sugat, ganyan. Tapos bandang huli parang after an hour or 2 namamagana. Tapos hindi na daw niya matiis after lunch mga 2 PM, 3 PM, magang-magana daw yung buong daliri, Doc. And masakit talaga. Dinala niya sa ospital. Hindi naman pipitsuging ospital yung pinagdala niya, yung isa sa mga medyo high-end dito sa atin sa Pampanga. Nung dinala dun, Doc, hindi na daw humasagip kahit i-antibiotic pa, ending putol, Doc. Wala pang 12 hours yun. Wala pang 12 hours, mga 6 hours, Doc, napakabilis. So, siguro, Doc, ang tatanong ko sa inyo, bakit gano'n kabilis and bakit hindi ho tumatalab yung antibiotic kaya? Okay. So, kasi dahil nga itong bacteria na 'to sobrang, tapang, kaya nga ginawa nating episode na 'to para bigyan ng kaalaman yung mga, kasama natin lalo pagka, "Uy, konting sugat lang 'yan." Hindi namin papabayaan lang natin. Tinamaan lang ako ng tilapia, kaliskis yan, gagaling kaagad ako. So, kapag talagang within 1 hour namamagana, punta na kayo kaagad sa ospital para mabigyan ng antibiotic. Kung medyo matagal na, 'pag sobrang lala na, namamagana, 'pag binigyan mo antibiotic, ang tagal or hindi na kayang sagipin yung, parte ng katawan na yon. Lalo na kapag immunocompromise ka, yung may diabetes ka, yung may autoimmune diseases ka, yun diretso ka na kaagad sa ospital para mabigyan ka ng antibiotic para maagapan na muna. So, kung mahina resistensya mo, mas delikado, Doc. Yes, sir. Doc, question, siyempre ayaw naman nating isipin na anti-tilapia tayo dito. I mean, Hindi naman, puwede naman talagang kainin 'yan. oo. Sa ibang isda kaya puwede ring makuha ito? Tipong hito, 'di ba yung hito may mga tusok-tusok yun, possible rin kaya? Yes, possible. Hito, tapos yung oyster, possible. Lalo na 'pag yung nga sa Amerika 2023, nakakain sila ng tilapia rin na medyo hilaw. So, lalo pati yung oyster din, yun. Kinain nila yung tilapia, tapos sumakit ang tiyan, tapos nilagnat, then after that, talagang dinala sa ospital,
kumalat na yung infection, nagkaroon ng septicemia, yung paa niya, tsaka kamay, tsaka yung paa, naputulan. Dahil doon, in-induce yung coma para yung brain mabagal ang function. Okay? Then after that, buti na lang na-save pero wala na kamay tsaka paa. Oh my gosh. Dahil lang kumain ka ng medyo hilaw. Hilaw. So, hilaw na tilapia, yung oyster, yung mga brackish water. And or, kung nyaring may sugat ka sa paa, na pumunta ka sa dagat, no? Delikado. Yung brackish water na sinasabi ni Doc, yan yung klase ng tubig kung saan medyo nagmi-meet ang fresh water at salt water, 'di ba, Doc? Yung mga lamang dagat galing dun, mas prone sa ganitong bakterya, Doc? Hindi naman, pero ingat lang talaga kasi hindi natin alam kung saan nanggagaling yung bakterya. Kumakapit lang sa isda. Okay. So, Doc, kung ano, siguro punta tayo sa prevention nito. Paano ho natin maiiwasan na magkaroon ng ganito? Kasi serious yung consequences, eh. 'Pag naputulan ka kahit isang daliri lang, baka yung hanap buhay mo maapektuhan. Yes, sir. Anong puwede nating gawing prevention and ano kung mamalasin man na masugatan ng ganito, ano yung puwedeng treatment dito or first aid? So, number one, alam mo na, delikado pala. So, pagka nagkakaliskis ka sa isda, mag-gloves kayo, yung makapal-kapal, para hindi matusukan. Yeah? Then, pag natusukan ka, at alam mo palang mababa ang immune system mo, or within 1 hour talagang namamagana, punta ka agad sa hospital para mabigyan ng lunas. Okay? Agapan. Then, kung may sugat ka sa paa, or may tattoo nga sa paa, pag pumunta ka sa mga sea waters or what, ingat lang. Or kundi iwasan na muna. Pag gumaling na, tsaka ka sumulong sa mga dagat. Yung hugas, Doc, nakakatulong ba 'pag nasugatan ka yung hugasan mo agad? Hugasan mo kaagad, tapos lagyan mo ng povidone iodine, then kapagka within 1 hour nga talagang medyo kakaiba ang pakiramdam mo, diretso na sa ospital. Doc, yung iodine na na-mention niyo na pang-disinfect, hindi ako masyadong familiar sa term, yung mga betadine ba yan? Yun, eksakto. Okay. Po yun. So, yun yung mabisang pang-disinfect sa sugat natin. Okay. May isa pa akong idadagdag na tip, ito hindi medical, medyo mas common sense lang. Kaysa ikaw yung maglinis niyang tilapia na yan at mag-guantes ka kung hindi ka naman talaga gano'n kagaling. Actually, 'pag binili mo pa lang sa palengke yan, kung may suki ka na, puwede mo ng palinis sa kanila, Yes, 'di ba? yes, yes. Yung mga yon mas sanay na Kabisado. mag-handle ng mga yan, less prone sila na, tamaan, and kung may matutusok man, at least hindi ikaw, yung suki mo. Pero wag naman sana yung Oo. suki mo. Eh, siyempre nagtitinda rin sa palengke yan, 'pag nadali siya, kawawa naman siya. Anyway, Doc, ano ang mga dangers possibly kung napabayaan? Kung matigas talaga ulo mo tapos feeling mo mas magandang magtipid kaysa gamot natin 'to, posible bang kumalat yan sa buong katawan mo or ikamatay mo? Yes, sir. Yung pasyente ko nga, tinamaan lang sa paa, okay? Tapos kumalat, below knee amputation siya. Grabe. So, swerte pa yung kapitbahay ko na daliri lang. Yes, sir. Kasi biro mo within 12 hours, 9 AM, then 5 PM naputulan, gano'n kaikli lang. Yung iba tumagal, yun kumalat na, umakyat na. Grabe 'no, Doc. Medyo devastating talaga yung effect nung bacteria na yan. So, having said all of that, nasa preparation naman yan nung tilapia, yung 'pag nililinis mo or nagka-aksidente ka. Ang tanong ngayon, Doc, okay pa rin ba na kumain ng tilapia? Okay na hindi okay. Bakit? Okay siya kasi may vitamin B3 siya, niacin, maganda yon. Meron siyang B12, okay? Then may potassium siya, maganda sa puso, okay? So, maganda rin siya. Kaso lang, ang problema, gusto naming ilabas 'to dahil akala natin lahat ng isda magaganda, okay? Ang problema itong fish meat na 'to, yung isda na 'to, mataas ang omega-6. Ang omega-6 causes inflammation sa katawan. Ang gusto natin sa isda, omega-3. Kaso itong isda na 'to, mataas ang omega-6, mababa omega-3. Mas mataas pa ang omega-6 nito kaysa sa baboy. Mas mababa ang omega-6 ng baboy kaysa dito. Kaso lang, ang baboy din masama kasi mataas naman ang saturated fats ng baboy. Mababa naman saturated fat ng tilapia. So, dalawa sila, hindi ganyan kaganda. So, pag bibili ka, kakain ka, okay lang. Pero kung gusto mo maging healthy, ibang isda ang kakainin mo. Actually, Doc, may napanood ako nung minsan yung mga nag-a-advocate ng organic na food. Siyempre yung organic na food, all natural, yung mga yan. Sinasabi nila, the way na yung tilapia, kung paano sila pinapalaki, marami ng mga chemical, tsaka marami ng industrial na feeds na ginagamit. Kaya
yung nutrition tsaka yung ano, yung makeup ng isda hindi na katulad nung mga tilapia before this whole industrial thing Tama, came tama. along. Sa isang bansa na pinakamalakas ng pag-export, ginagamit nila dumi. Like ebak, Doc? Oo, ebak, yun ang pinapakain. Yun literally tapos ang taas ng mercury content nun, Oh my dinadala sa Amerika. Ah! Yes, sir. O kaya nga sa Amerika sobrang dumi ng mga gano'n. And totoo naman 'di ba, meron tayong, kunwari fish, bird cage, 'di ba? May mga manok-manok, tapos e-ebak siya, yung sa baba, tilapia farm. Oh my gosh. Hindi ko alam yun. Oo, tilapia farm yun. Pero mas maganda pa nga yun, eh, kasi yun nga, Natural. natural. Pero yung sa isang bansa talagang ibang-ebak naman 'no, 'di ba? Kaya nga Pati ebak ng tao, Doc? Hindi hindi naman. ko alam, no comment na ako dun. Okey. Kung kumakain kayong tilapia at gusto niyo talaga, wala namang problema. Kung ano, walang-wala na talaga makain na iba, minsan, kakain din naman kami ni Doc ng mga gano'n. Pero Baboy, okey oo, naman, eh. Pero kung gusto mo maging healthy, oo. Kumbaga ang sinasabi ni Doc, meron pang ibang better options ng isda kaysa diyan sa tilapia. So, again, hindi namin ini-slander ang tilapia, pero from a health standpoint, there might be better options for you. How about bangus, Doc? oh, yung bangus sobrang ganda nun, mataas ang omega-3 content niyan. So, ang omega-3 maganda sa ating katawan, pampababa ng, bad cholesterol, pampaganda ng good cholesterol, at, maganda sa joints, maganda sa brain function, maganda sa heart, maganda sa lapay natin, diabetes. So, sobrang ganda ng omega-3. Okay, 'wag lang kayo matinik. Ayoko ngang sabihin agad na salmon o tuna Naku, kasi mas maganda yun, salmon, oo, 'di ba? Pero may kamahalan kasi, Doc, yes eh. sir, yes Baka sir. sabihin ng mga viewers natin yung bang mahal na naman ang sinasabi niyo. Hindi, may mga mura. Galunggong kaya, Doc, okey rin? Galunggong, okey rin. 'Wag lang iprito, steam ninyo, yun maganda yun, 'wag lang iprito Ako o hindi air fry, iihaw ninyo, yun maganda yun, 'wag lang, prito. okey, well, for obvious reasons, yung mantika kasi. Yes, yes. Ako hindi ko lang kaya yung steamed na galunggong kasi medyo nalalansahan na ako sa galunggong, eh. 'Pag ini-steam ko lang parang feeling ko lansa-lansa, eh. So, well, kanya-kanyang taste lang 'yan kung Ah, kayo kaya niyo. speaking of lansa, mas mababa ang lansa ng tilapia. Oo, totoo. Yun 'no, kaya nga maraming gusto sa tilapia. Kaso lang yung omega-6 niya sobrang taas, inflamed naman ang katawan natin, magkakaroon tayo ng chronic diseases. Okey. Yung sinasabi ni Doc na inflammation, kumbaga from the cellular level namamaga ka na, eh. Ang Yes sir. daming puwedeng maging epekto niyan. Siguro magkaka-episode na lang tayo on general inflammation 'no, Doc. Yes Pero sir. sa maraming videos namin nung nakaraan mula sa sleep disc, diabetes, kidney disease, liver, inflammation ang common factor na maraming 'to, 'di ba, Yes Doc? coach. Okey, super dami nating natutunan. Again, 'wag kayong magsasabing anti-tilapia kami. Nakuwento lang namin yung mga ibang panganib para nang sa gano'n kung gusto niyo pa rin kumain ng tilapia, makapag-ingat po kayo ng tama. Tama. Ayaw namin na one day may mag-comment dito sasabihin, "Naku, naputulan na," eh, hindi man niyo na like hindi man tayo magkakakilala in person, 'pag nagkukuwento ng mga masasakit tsaka malulungkot sa comments yung mga tao na nararamdaman din namin, kapwa-tao rin naman kami, eh. Itong topic na 'to, hindi naman super original sa'min 'to, may mga anecdotes lang kami ni Doc, pero I think, sa Jessica Soho na-feature din nila yung ganito, eh. Kung may kakilala kayo na nadisgrasya rin, paki-comment niyo na lang, share niyo para alam naman ng mga tao na hindi isolated itong mga case na kinukuwento namin. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner, not in crime, but in good health, Dr. Anthony So, nagsasabing stay happy, stay healthy, at kung gusto mo ng tilapia, hindi ka mapipigilan. Bye-bye!